Siya na mismo nagsabi mga kapitan niya, talagang tutuligsain ho, babanggain ho nila talaga yung mga nagbibigay ho ng maling impormasyon. Sa sarili niya mismo, siya mismo ang nagdadala ho ng mga fake information dyan sa Malacanang. Sino po ba yung laging namimigay ng pera? Si Tamba. Yung alyansa para sa bagoong Pilipinas. Dadami ho, dadagsa yung mga tao dahil hinihintay yung ayuda. Automated counting machines pwedeng ma-hack? What? Alright, po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng COMELEC at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow! Recommendation ko was, bilang eksperto, ay magdagdag ka lang ng isang linya dun sa rules mo, COMELEC, at sabihin mo dun na wag mong i-connect sa internet habang nagbobotohan at habang nagpiprint ka ng election return. At i-connect mo lang sa internet pag magsesend na ng data papunta sa server ng COMELEC. Hindi ko alam kung ito ang una o huli mo bilang chairman ng COMELEC. Bilang chairman ng COMELEC na nagpapatahimik sa mga concerned citizen na gusto lamang ng tapat na eleksyon. Kung sa tingin ninyo, aatras ako sa informasyon na to or aatras ako sa kandidasiya ko bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes ng Isabela, well, hindi ko gagawin. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung okay. It's, there's a increase. Sa milyonaryo, sama-sama tayo, baba muli para maging milyonaryo. Ang pondo ng PhilHealth minala ko saan-saan. Ibang proyekto raw pero tayo ang nasasaktan. Kalusugan ng masa, di pinapansin, di mahalaga. Sa bawat may sakit, tila walang pakialam. Pondo ng PhilHealth ang kinuha pero buhay ang sinugal. Para sa mga proyekto pero kalusugan ang magdudusa. Sa ganitong gobyerno, sinuhang may malasakit. Sa bawat pisong nawala, buhay ang kapalit. Pondo sa kalsada, gusali at kung ano pa. Pero sa ospital, parang barya lang ang binigay nila. Maraming namamatay, walang gamot, walang tulong. Gobyerno walang pakialam, sa sakit di tumutugon. Ng PhilHealth ang kinuha, pero buhay ang sinugal. Para sa mga proyekto, pero kalusugan ang magtutusa. Sa ganitong gobyerno, sino ang may malasakit? Sa bawat pisong nawala, buhay ang kapalit. Alright mga kapitan, welcome back. Magandang buhay sa inyong lahat. Ito, nagbabalik na naman ho tayo. Welcome at pasasalamatan din natin po yung 53,799 subscribers. So malapit na ho tayo mag 60,000 subscribers mga kapitan, dahil ho dyan sa inyo na mas lalong pataas na ho ng pataas yung ating mga subscribers. So, ibig sabihin, nag-subscribe ho sila ay may tiwala at talagang nagustuhan ho nila yung ating mga ginagawang video presentation, content ho natin patungkol usapin ito sa politika sa ating bansa mga kabalitaan. So maraming salamat ho at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana naman subscribe nyo na at pindutin ang notification bell. And then paliguan nyo po ng maraming likes. Then mag-comment ho kayo para agad-agad yung mapapanood sa susunod na mga vlog ho natin, yung mga pangalan ninyo na naka-flash ho sa screen natin dyan mga kabalitaan. Bilang pasasalamat ho natin yan sa inyo. At sa mga naman magpapakulay ho, welcome pa rin ho kayo dito mga kabalitaan. At of course, ang pinaka-importante, pinakamahalaga po ay hindi nyo po i-skip yung ads ho natin dito sa ating programa. Dahil dyan lang ho tayo nabubuhay mga kabalitaan. Ako hindi ako mahiyang magsasabi sa inyo na huwag i-skip yung ads. Kasi nga po wala naman tayong hinihingi sa inyo kundi suporta lang po. Pag hindi nyo po na-skip yung ads natin sa video na ito o sa iba-ibang mga video natin, malaking suporta ho yan na ibinibigay nyo sa atin dito. Kaya sa mga oras na ito mga kapitan ay kilala nyo po ba yung mamang ito? At assalamualaikum pala sa ating mga kapatid na Muslim.
around the world, lalo na dyan sa Mindanao. Magandang buhay ho sa inyong lahat. At ngayon po, itong paksaw natin patungkol ito sa isang abogadong si Attorney Harold Respicio. Alam niyo po ba mga kabaitaan, siya po ay, aywan ko kung nakasuhan na ba dahil siya ay kakasuhan di umano ng kanyang paglalahad ho kung paano ma-hack, papasukan or papasukin ho ng masasamang elemento yung kanilang automated counting machine mga kabalitaan. At in-explain niya ho dito, ang problema hindi ho natin nakita yung video nyon, pero dito ho ibinalik ni Attorney Harold Respicio yung explanation kung bakit nga po pala, anong purpose ho. Ito ba ay talagang matatakot o magiging balat sibuyas yung COMELEC, pinapa-take down ho or parang natanggal na yata sa Facebook. Importante, mahalaga ho ito na malaman no ng taong bayan, lalo na mga kabalitaan yung mga DDS supporter. At kung may mga DDS supporter na mga IT expert, paki-comment ho kayo dyan mga kabalitaan sa baba. Kung itong sinasabi niya, i-assess nyo po kung ito ba may posibilidad ho na mangyari sa darating na halalan mga kabalitaan. Importante ho talaga dahil alam nyo po, malakas ho tayo, malakas yung DDS sa social media. Pero baka natin, di ba sabi nga ni Attorney Glenn Chong na minaubra yung boto ho ni Bongit nung nagdaang eleksyon. Kaya nakahakot siya ng 31 million mahigit votes mga kabalitaan. Dahil daw sa pangingialam ni First Lady Liza Marcos mga kabalitaan. Ang laki ng bukol niya sa mata, baka sinuntok yun, no? Sinuntok yata yun ng gagamba kaya bumukol yung kaliwang mata ba yun? Kaliwa. Parang kaliwa yata yun mga kabalitaan. O baka nalasing. May mga issue dyan eh. Grabe si Marlica, no? Hindi na natin sasakyan yan kasi wala tayong ebidensya mga kabalitaan. Baka sasabihin lang fake news peddler ho tayo dito. Speaking of fake news peddler mga kabalitaan, itong totoong fake news peddler, ito, kilala niyo po ba ito mga kabalitaan? Itong si Attorney Au, bagong tuta ho ni Bongit na tinataga rin itong kanyang amo mga kabalitaan patalikod. Ngayon naging maamong tuta na. Itong si Attorney Au. Alam niyo po ba, nung press conference mga kabalitaan kagabi, sinabi ho nito, kahapon pala rather, na itong si Jay Ruiz, yung secretary ho ng Press Communication Office, ay parang isa yata sa, parang may share daw sa IBC. So ito po yung tanong ng media sa kanya. Sinabi ho niya dito na Alas Press Officer and PCO Undersecretary Claire Castro says that PCO Secretary Jay Ruiz is in the process of divesting from his businesses following his appointment as a communications chief mga kabalitaan. So ibig sabihin nun ay parang may share daw. Isa sa nagmamay-ari ho sa business daw siya ng IBC. Awan ko kung anong klaseng business ho yung partnership kumbaga. So sabi niya, divesting from his businesses. So ibig sabihin ay meron daw siyang 60 days to divest to avoid a potential conflict of interest. Parang i-withdraw niya na yung kanyang shares na makukuha di umano sa IBC. So ito po yung kanyang statement. Alam niyo po ba kung bakit ko nasabi na itong si Attorney Au Castro mga kabalitaan ay fake news peddler dyan sa Malacanang? Di ba? Bago tayo tutuloy ho dyan, di ba sabi niya sa mga DDS at naniniwala ho sila na fake news peddlers, pero sabi niya batay lang daw sa kanilang mga ebidensya. Pero sa naunang video natin sa reaction video, sabi niya dito na batay sa kanilang ebidensya, pero tinanong ho siya ng Net25 reporter kung meron na po ba silang ebidensya na makapagturo ho sa mga, kung sino sa mga DDS vlogger ang fake news peddlers or miyembro ho or troll farms mga kabalitaan. Sabi niya wala pa daw, in particular mga kabalitaan. So pinalikan mo siya ng reporter ng Net25. Ibig sabihin po ba ma'am, dahil kayo wala pa kayong ebidensya na makapagturo, hindi ba kayo bahagi sa pagiging fake news peddler ho? So parang namutla, parang lunoklaway siya ka nung time na yon. Tapos mali-mali yung kanyang binibigay na example. Kung ano po ba yung example sa fake news peddlers mga kabalitaan? Di ba tingnan niyo po yung kaupuhan nito? Nakakawala ng respeto eh. Basang-basa pa naman yung bibig nito mga kabalitaan pag nagsasalita. Akala mo kung sino talagang alam na lahat yung mga pangyayari at parang sinasabing tama ho siya dito mga kabalitaan. Kaya
Ako po nasabing fake news peddler ho itong si Attorney Au Castro. Ito po, iba-iba ho ang naging script ho nila dito. Iba-iba ho yung naging statement ho dito. Di po, ibalik ko natin to. Sabi niya daw, nasa proseso na daw sa divest in 60 days itong si Jay Ruiz, mga kabaitan. Parang sinasabi niya talaga rito na kailangan na para hindi ho maging conflict of interest. Pero ayon naman ho dito sa isa, ito po may logo ho ito. May letterhead ho ito, mga kabaitaan. Office of the President of the Philippines, Presidential Communications Office, Manila. So ito yung sagot patungkol ho sa tanong ng reporter kung pwede po ba yan na may share ho sa isang private na company, sa isang negosyo itong si Jay Ruiz na nasa gobyerno naman ho, mga kabalitaan. Conflict of interest po talaga ho yan. Pero ang sinasabi ho dito, ewan ko lang, kayo na pong kayo na pong mag-decide kung sino po yung papaniwalaan nyo. Ito bang parang naging fake news peddler na rin itong si Attorney Au Castro dahil mali-mali yung kanyang impormasyon. Sabi ko sa inyo hindi magtatagal to, mga kabalitaan. Dami na, ilang araw pa lang, dami ng palpak sa impormasyon. Inuuna pa yung pagkakampi niya at pagsasagot niya sa mga pambabatikos sa administrasyon. Ngayon, sabi ho dito, the story about the joint venture or JV between IBC 13 and Digital 8 Incorporated that appeared on the Politico website last night, March 2, 2025, is false, inaccurate, and misleading. Secretary Jay Ruiz was not an incorporator or director of Digital 8. Ito kasi yan Bakit ba sinabi ho nila ditong misleading ho? Yung lumabas ho sa website, Politico website. Nagmula din ho naman dyan sa Malacanang sa kanilang basang bibig na undersecretary ho ng PCO na si Attorney Au Castro. So ngayon, naging fake news peddler na talaga itong Politico website. Dyan nanggaling sa Malacanang. So ang sisihin ho dito, hindi ho yung Politico website, kundi po itong si Au Castro, mga kabaitan, kasi mali-mali yung kanyang sagot Hindi nga tama. So, and has never owned any shares in the company. He was merely Digital 8's authorized representative to the joint venture agreement due to his position as head of sales and marketing. The JV won the contract through competitive public bidding in October 2024 in full compliance with all rules, regulations, and laws pertaining to public bidding. So he resigned from the company on January 15, 2025 and was replaced as the company's representative to the JV through a board resolution on January 17, 2025, more than a month before he was appointed PCO Secretary, mga kabalitan. Hindi nga niya pala alam na nag-resign na pala itong si JV. Nag-resign na from the company, mga kabalitaan. Itong si Jay Ruiz. Si Jay Ruiz ngayon siya ay sekretary ng PCO. So, saan ba nakukuha ang impormasyon itong si Au Castro, mga kabaitan? Sabi niya, siya na mismo nagsabi, mga kapitan, niya talagang tutuligsain babanggain nila talaga yung mga nagbibigay ng maling impormasyon. Sa sarili niya mismo, siya mismo ang nagdadala ng mga fake information dyan sa Malacanang. Karapat-dapat ba talagang maging USEC Secretary, USEC PCO ng PCO itong si Attorney Au Castro, mga kabalitaan? Parang sa tingin ko, sa ito pa lang, ilang araw pa lang ang dami na mali-mali, mga kabalitaan. May lumabas pa video na binabatikos yung kahinaan ni Bongbong Marcos at ni Attorney Gadon. Minamali ito, ina-underestimate ito. So mas lalong naging lutang yung Malacanang ngayon sa paglalahad ng totoong impormasyon. Mas tinatawanan sila ngayon sa taong bayan dahil po sa Attorney Au na ito, mga kabalitaan. Now let's continue.
Please refer to Section 3 of Republic Act 6713, which states that conflict of interest arises when a public official or employee is a member of a board, an officer, or a substantial stockholder of a private corporation or owner, or has a substantial interest in a business, and the interest of such corporation or business or his rights or duties therein may be opposed to or affected by the faithful performance of official duty. Therefore, there is no existing conflict of interest in this case. We hope this statement sets the record straight on the issue. So payang-payaho dito mga kabalitaan. Itong si Attorney Au Castro. So hindi pala to reliable source, reliable na magbibigay ho ng information. Hindi pala to dependable mga kabalitaan. Dahil nga po, sila-silang magkakasama dyan sa Malacanang, subalit, pag ito'y nagbibigay ng impormasyon, mali-mali ho. Napanood niyo po ba yung itong ating unang vlog? Patungkol sa peddlers, fake news peddlers, na binalikan ho siya ng Net25. Dito ho, napaiya ho siya, napalunok ho siya sa kanyang laway mga kabalitaan. So, there's no doubt mga kabalitaan na magkakagulo-gulo ho dyan ang Malacanang. Lalo na dyan sa Presidential Communication Office. Ngayon nga nagkawatak-watak na nga sila dyan lalo na sa Senado mga kabalitaan. Saan po ba natin huhugutin yung lakas para ipaglaban yung paglalahad ng totoong impormasyon na alam na natin ngayon na ang mga DDS vloggers ay tinatawag nilang bayad ng mga narko at pogo mga kabalitaan? Kung magtuturo man lang mga kabalitaan ay hindi ho yun sapat na ipabilang mo yung tao sa troll farms mga kabalitaan. Yung vlogger kailangan with pieces of evidence not to prove, to justify that person is one of the members of the troll farms mga kabalitaan. Kasi gusto ho nila dyan sa Malacanang, sila-sila lang ang magbibigay at ayaw ho nilang punain. Kaya nasa patungo na ho tayo sa martial law. Kung iisipin natin kasi wala na yung ating freedom of expression mga kabalitaan ay talagang natsugi na. So, ang ibig sabihin natin sa punto natin ngayon ay hindi ka panipaniwala ho or hindi mapagkakatiwalaan rather itong si Attorney Au Castro. Dahil sa kanyang mali-maling impormasyon. Imagine mga kabalitaan, yung sulat na ito, yung pagpapaliwanag na ito mula mismo sa Presidential Communication Office na sinagot lang ho nila yung post ng Politico website na itong nagsasabi na si J. Ruiz de Umano ay bahagi pa po sa isang private corporation na kailangan hong i-withdraw niya na ito, i-divest niya na yung kanyang shares para ho hindi magkaroon ng conflict of interest dahil siya po ay isa na ngayong ganap na secretary ng Presidential Communication Office mga kabalitaan. So ang dapat sisihin dito itong si Au Castro mga kabalitaan. Well anyway, tapos na ho tayo dyan, naipaliwanag na ho natin. Sana ho naintindihan nyo po yung mga sinasabi ho natin. At bukas makalawa, baka may balita na ho tayo na itong si Yusek Au Castro ay baka wala na, inachipuera na. Siyempre, nakakaiyaw dyan sa kanila mga kabalitaan. Ops! Dito muna tayo mga kabalitaan. Yehey! Sino bang gustong magpapagawa ho nito? Kayong mga DDS, sige nga, kung totoo ho kayong DDS, gaya ho nito ng isang tao na kung saan ho mga kabalitaan, itong Datoy family ay naninindigan ho na hindi ho sila tumatanggap ng ayuda, pera mula ho sa gobyerno. Ang inihingi lang ho nila mga kabalitaan ay yung kanilang plataforma di gobyerno. Sa tanang mga kandidato, tatagalugin ko po, sa lahat ng mga kandidato, hindi ho kami tatanggap ng inyong ayuda o pera na mula ho sa inyo dyan. Respetuhin niyo po ang aming mga boto. Maraming salamat. Bigyan nyo lang po, i-explain, ipaliwanag nyo lang po sa amin yung inyong plataforma. Tapos na ho tayo. Sino po ba yung laging namimigay ng pera? Si Tamba. Yung alyansa para sa bagoong Pilipinas. Dadami ho, dadagsa yung mga tao dahil hinihintay yung ayuda. Kasi hindi ho sila makakuha ng ganun karaming tao sa rally ho nila sa labas, sa publiko, kung wala hong kaakibat na mga artista, kung mga kilalang personalidad, lalo na ho yung ayuda mula ho sa pera ng taong bayan mga kabalitaan. So sana,
Hindi lang ito ang ating makikita. Sana mas marami pa po na maging ehemplo ito sana sa mga totoong DDS vloggers na mag-imprinta ho, magpagawa ng tarpaulin gaya nito at isabit nyo po sa inyong mga tirahan. Kung nagawa nyo po yan mga kabalitaan, ilagay nyo po dyan sa inyong pintuan at picturean nyo po at i-share nyo po dito sa atin. I-send nyo po dyan sa Facebook page natin na makikita sa screen. Yun po ang Danagan Balita Reacts. So sa hindi pa po nakapag-follow, may 96 followers na tayo bago pa kasi yung page natin. Sana dumami pa po kung paano nyo po pinadami yung mga tao rito sa ating bahay sa YouTube. Sana ganun din ho sa ating munting bahay dyan sa Facebook mga kabaitan. Danagan Balita Reacts. One word po yan mga kabaitan. Titigan nyo lang po sa screen. Makikita nyo po i-search. At yun po yung 96 followers. Yun po yung ating aktibo ho na page mga kabalitaan. Itong si Attorney Harold Respicio ay may hamon ho sa ating COMELEC Chairman George Garcia mga kabalitaan dahil siya ay tinakot makakasuhan di umano at tatanggalan o ipawalang visa yung kanyang bang tawag nito sa sa PRC at i-disbar daw di umano ito mga kabalitaan si Attorney Harold Respicio dahil sa kanyang paglalahad ng mga video at presentasyon kung dahil madali lang daw i-hack yung system ho ng automated counting machine ng COMELEC mga kabalitaan. Ito, panoorin nyo po. Kailangan niyo po talaga intindihin ito at kailangan makialam ho tayo dahil yung presentation ni Attorney Harold napakaganda ho. Very informative ho mga kabaitan para at least kayo rin. Hindi lang ako na magkakaroon ng idea, pati na rin tayong lahat na naandito ho sa ating munting bahay mga kabalitaan. Panoorin ho natin ng diretso itong si Attorney Harold Respicio. Automated counting machines pwedeng ma-hack? What? Alright, kinasuhan ako ng COMELEC dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang ma-hack? Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng COMELEC at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow, nakakatakot. Alright? Yung video na yon na sinasabi nila ay pinatanggal na nila mula sa Facebook so hindi nyo ma-access. So pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung ano yung laman ng video na iyon. Alright. Ako bilang abogado ay isa rin akong IT expert kasi bago ako naging abogado ay isa akong CPA. Nagtrabaho ako sa Deloitte, ang #1 auditing firm sa buong mundo at ang expertise ko was Information Systems Audit. Kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack. Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems at sasabihin ko, "Hoy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin." Actually, dun sa video na yon sinabi ko lang na, "Hoy, COMELEC, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin." So, Attorney Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na yon? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina at madaya ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please explain. Ano ba ang proseso ng pagboboto gamit ang automated counting machine? So, ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng COMELEC, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag-i-score ng basketball. Habang bumoboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yun, hindi mo nakikita. Walang nakakakita. At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang 7:00 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yun sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos, yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng COMELEC at yun yung official na returns ng election. Ang concern ko was, kapag konektado sa internet yung makina, bago mag-print ng election return at corrupted yung source code ng makina, pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng eleksyon. Yun po ang puntos ko doon sa video na iyon. So, Attorney Harold Respicio, bakit pwede bang mabago yung source code ng isang makina?
Well, ang binanggit ko doon sa video was, pwede on principle basta may physical access ka sa makina. Bilang eksperto sa IT, ikaw din, kapag bumibili ka ng gadget mo doon sa Green Hills, di ba? Kapag nakaw yung cellphone na yon or nakaw yung laptop, pag dadalhin mo doon, babaguhin na nila yung source code ng computer na yon kahit may password pa yung device na yon. Kasi, ang basic principle ng information systems security is, basta may physical access sa device, ang isang masamang tao at gusto niyang baguhin yung source code ng makina na yon, pwede mong mabago yung source code ng makina na yon. So, on principle, ang mga makina ng pagboto, basta merong access ang tao dyan, pwedeng mabago yung source code. Ngayon, ang diniscuss ko doon sa video was, o sige, sinesecure nga ng COMELEC lahat ng makina na iyon. Actually, meron bang opening, ang sinabi ko sa video is, meron bang opening or instance na baka hindi nakatingin yung gwardiya na merong bad actor doon at baguhin niya yung source code? Kayo na lang ang humusga, di ba? So, mahirap iwasan yun kasi kahit gaano ka pa ka-stricto sa pagbantay ng makina, kahit konting sandali lamang na merong access ang masamang tao doon sa makina, halimbawa, galing sa loob ng gobyerno, kung gusto nilang dayain yung eleksyon, pwede nilang dayain yung eleksyon. Yun yung binanggit ko doon sa video na iyon. Ngayon, hindi mo maiiwasan yung bagay na iyon. Kaya, ang alternatibo mong solusyon dyan ay, kapag nagtanim sila ng masamang code, source code doon sa makina at may opening sa hacker, pwedeng i-hack. Dapat ang gawin mo, during election day, huwag mo siyang i-connect sa internet. Kasi kahit corrupted yung source code doon, kahit ano pa ang gawin ng hacker, hindi niya ma-access yung device. Therefore, hindi niya mababago yung score. And kapag hindi niya nabago yung score, ang lalabas na score ay yung tamang score sa makina at walang magagawa yung makina. Once i-connect mo na siya sa internet later at ipadala mo yung results sa server ng COMELEC, hindi mahirap nang dayahin yun kasi may kopya na lahat ng watcher ng totoong resulta ng eleksyon. Yun yung binabanggit ko na pwedeng opening doon sa video na iyon. Doon sa video na iyon, naging detailed ako sa pag-discuss ng teorya ng computer securities at paano i-take advantage yung kahinaan na yun doon sa sistema ng automated counting machine. So, nag-code ako doon, dinemo ko kung paano mo talaga siya gagawin code by code, line by line, at ginamit ko itong laptop ko para i-demo in actuality paano siya gagawin. Para, pag nakita ng COMELEC, yung video na yun, oo nga no, o kaya nakita ng taong bayan yung video na yun, sasabihin nila, oo nga no, convincing yung explanation ni Harold. Pwede ngang mangyari. Ayusin nga natin to. Actually, yun yung purpose ng video na yun eh. Yun yung hope ko na sana maayos ng COMELEC yung rules nila. Kasi, ang simple lang siyang pwedeng ayusin. Walang mawawala sa atin. Ang gagawin lang ng COMELEC is, babaguhin niya lang yung rules niya kung paano natin i-handle yung ACM machines during election day. Kasi right now, may lunabas na rules ang ACM kung paano i-operate yung voting machine na yun on election day. At kapag babasahin mo yung rules, connected na siya sa internet on the whole day. And walang instruction doon na dapat hindi siya connected sa internet or dapat i-connect mo lang siya sa internet after mag-print ng election returns. Ang recommendation ko was, bilang eksperto, ay magdagdag ka lang ng isang linya doon sa rules mo, COMELEC, at sabihin mo doon na wag mong i-connect sa internet habang nagbobotohan at habang nagpiprint ka ng election return. At i-connect mo lang sa internet pag magsesend na ng data papunta sa server ng COMELEC. May masama ba doon? Walang masama doon. Walang mawawala sa COMELEC, walang mawawala sa botante ng tao kapag yun ang gagawin mo. Yun lamang ay isang expert advice ko para mapabuti yung sistema ng COMELEC. Napakadaling solusyon po, Chairman George Garcia, okay? So sabi ng COMELEC, Attorney Harold Respicio, bakit naman kasi hindi mo na lang sinulatan yung COMELEC para i-report yan, para mag-usap kayo ng COMELEC? Bakit mo pa inilabas sa public? Actually, sir, ninabas ko yung video na yun on the day na nag-demo yung COMELEC doon sa aming probinsya, sa Reyna Mercedes Isabela. Kasi tumatakbo rin akong vice mayor doon sa aming probinsya. And during demonstration, kinausap ko yung head ng COMELEC sa aming bayan. Tinanong ko siya about sa vulnerability na ito. Hindi niya masagot at dinismiss niya ako. Dismissive siya sa akin. Pinakausap niya sa akin yung provincial COMELEC. Tinanong ko siya, pinagalitan pa ako. Dinismiss niya ako at binabaliwala niya yung concern ko. So anong gagawin ko? Malamang kapag i-raise ko sa COMELEC, since ganun na yung attitude niyo COMELEC, wala na akong ibang choice, kundi ibigay sa taong bayan yung impormasyon na yon at sila ang mismong magtutulak sa COMELEC na improve nila yung sistema nila. Alright? At sinasabi rin ng COMELEC ngayon, merong isang question na yang si Harold Respicio, nagkakalat lang yan ng masamang impormasyon, misinformation. Kasi kung nagsisinungaling yung voter machine natin, kung pwedeng ma-hack, meron namang randomized audit. So, tama, pwede kang mag-randomized audit. Pero ibig sabihin ba walang nangyaring dayaan? Totally, hindi. Kasi,
Kapag meron ako bilang hacker at may access ako dun sa automated counting machine, pwede kong piliin yung machine na pwede kong dayain. Pwede kong sabihin na itong mga makinang ito, wag nating dayain, pero yung makina number 1, 2, 3 dito sa precinct na to, dayain natin. Paano kapag dun sa randomized testing mo, ang itest mo ay yung mga makina na hindi nadaya? The only way na pwede mo lang masabi na totally na walang nangyaring dayaan sa election is itest mo lahat ng voting machine at isecure mo lahat ng resibo ng boto doon sa ballot box na yon. At dapat isa-isahin mo kung nagmamatch lahat ng ballot box at saka yung resulta ng boto. Since hindi ginagawa ng COMELEC, hindi nila pwedeng i-discount yung possibility na pwedeng madaya yung election. Yun yung point ko po doon sa video na iyon. Ang question pa sa akin ng media is, Attorney Harold, bakit ginamit mo ba yung, doon sa video mo, ginamit mo ba yung code ng COMELEC, source code ng COMELEC? Hindi! Wala akong kopya ng source code ng COMELEC. Wala akong kopya ng firmware ng voting machines. Wala akong access sa voting machines. Hindi ko alam. Pero lahat kasi ng prinsipyo ng lahat ng information systems katulad ng mga ACM ay pare-pareho lamang yan. Ang dinemo ko lang doon ay kapag ako ay isang eksperto, ganito ang pwedeng mangyari para maayos itong sistema ng COMELEC. So, dinemonstrate ko doon kung saan yung mahina na parte. Kapag ako yung masamang individual na gustong dayain yung makina, ipinakita ko doon kung paano mo talaga i-code. Gamit ang ibang source code, gamit ang ibang equipment, ang ginamit ko lang na equipment is yung laptop ko, hindi yung actual voting machine. Pero, ang prinsipyo ng pandaraya ng mga makina, ng pag-manipulate ng mga makina ay pare-pareho lamang. Yun lang yung dinademonstrate ko. In as much as pwede kong i-demonstrate sa kahit na kaninong tao yung mga vulnerability ng kahit na anong gadget. Pero hindi ako nagkaroon ng access sa source code ng COMELEC at yung firmware ng automated counting machines. So, yun. At yun nga, pina-down na ng COMELEC yung dalawang video yun na nasa Facebook na nakapost. Ngayon ko lang na-realize na yun pala ang dahilan. Kasi sabi ng Facebook, sabi ko, bakit ninyo tinanggal itong mga videos na ito? Sabi ng Facebook sa akin, kasi may nag-report na nagva-violate ka daw ng batas. Sabi ko, freedom of speech yan. Kaya ako nagsasalita tungkol dito is gusto kong inform yung tao. Dahil kapakanan nila ito, demokrasya nila ito para sa integridad ng halalang 2025. At sana marinig ng COMELEC para magbago ng rules yung COMELEC. Actually, tinanong ako ng media kanina, so Harold, ano ang response mo dito sa mga kasong gagawin sa'yo? Kasi ipapadisbar ka pa daw sa Supreme Court at tatanggalin ka pa daw ng lisensya mo bilang Certified Public Accountant dyan sa PRC. So anong response mo? Talagang ganyan ang buhay. Wala tayong magagawa. Kung gusto nila, kunin na rin nila yung aso ko kasi gusto na naman nilang sirain ng buhay ko. Pero ang bottom line is, Chairman George Garcia, pagkakataon mo to na patunayan ang iyong sarili. Legacy mo ito. Hindi ko alam kung ito ang una o huli mo bilang chairman ng COMELEC. Gusto mo bang matandaan bilang chairman ng COMELEC na nagpapatahimik sa mga concerned citizen na gusto lamang ng tapat na eleksyon? Or gusto mo makilala bilang isang professional at mature na commissioner na nakikinig ng feedback, especially mula sa expert, at titignan mo yung sistema mo kung tama ba o mali. At kung tama, babaguhin mo. At kung hindi naman totoo yung sinasabi ni Attorney Harold Respicio, and then let the public judge for themselves. Dahil pinakamahalaga po lahat ang kalayaan ng tao na magsalita. Nangyari na po ito paulit-ulit sa maraming gobyerno sa buong mundo kung saan merong mga taga-tuligsa sa gobyerno at pinapatahimik nila yung taong iyon. Pagdating sa huli, ang talo ay yung mga abusadong gobyerno na iyon. Pagdating sa huli, ang katotohanan pa rin ang lalabas. Kaya ang advice ko sa COMELEC ay, kung sa tingin ninyo, aatras ako sa informasyon na to or aatras ako sa kandidasiya ko bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes ng Isabela, well, hindi ko gagawin yun. Dahil nagtitiwala ako sa ating batas na ang tama at ang karapatan nating mga individual na malaman ang lahat ng transaksyon ng gobyerno ang siyang magwawagi. Yan po, ako po si... Yeah. Apat na malaho kong sasaling nagtipon. Tintang galit, anong lahat ay may layunin. Ginamit ang kriminal, mga bayaran para sirain ang pangalan ng pinuno ng bayan. Pinilit magsalita ang mga saksi. Sinindak, tinakot, binayaran ng salapi. Pero ang katotohanan, di nyo kayang takpan. Bayan mulat na alam namin kung sino ang kalaban. Wato, hindi nyo kami malililang. Kwento to'y kasinungaling ang gawa-gawa lang. Ang katotohanan, aming ipaglalaban. Kami hindi susuko, bayan
Ayun po mga kabataan, narinig nyo na po si Attorney Harold Respicio. Ay hindi ho siya natinag sa pananakot ng COMELEC laban sa kanya na tatanggalan ng lisensya bilang abogado at bilang CPA ho yung kanyang PRC. At ayaw niya rin po mga kabataan na aatras ho bilang tumatakbong vice mayor sa kanilang lugar dyan sa Isabela. Kaya itong si attorney, malamang may may magandang kinabukasan, may prinsipyo at hindi na agad-agad natatakot. Kaya nga po ay ating pagabantayan ho. Talagang magkaisa ho tayo, tutukan yung pagdating ng halalan upang sa gayon po ay hindi ho tayo mabudol na naman ng administrasyong ito. At sabay-sabay ho nating iboto diretso sa Senado ang Team Suka. Gawin nyo na pong 10, siyam lang po sila. Isama nyo na rin si Dr. Richard Mata. Dahil para ho mas magiging pulido ho tayo dyan sa Senado at dalawa or isa-isa lang ang makakapasok laban ho, or mula ho sa alyansa para sa bagong Pilipinas at sa makakaliwa. So yun po ang ipinaka-importante ho dyan, magkaisa ho tayo. At atin pong tulungan na magwagi ho si VP Sara Duterte. Kailangan lang po ng 8 boto para sa acquittal ni Inday Sara sa kanyang impeachment. O kung mas sobra po yan, mas maganda. So manalangin din po tayo para sa tagumpay ho nating lahat mga kabalitaan. So, sa mga top 20 commenters natin, reactors, so naandyan na ho, naka-flash na ho yung inyong mga pangalan. Silipin nyo na lang kung naandyan ho kayo. Pasasalamat ho natin sa inyo dyan mga kabalitaan. So, hindi ho natin lahat-lahat mapapalabas dahil nga po ay sobrang napakadami. Yung top 20, yung madaling, yung agad-agad nakakapanood mga kabalitaan. Pasasalamat lang po ho natin yan sa inyo. At of course, nagpapasalamat din ho tayo sa lahat-lahat, lalo na ho sa 53,799 subscribers. So sana bukas magiging na tayo, no? 52,000 subscribers, 54 rather, mga kabalitaan. At bago matapos ang taong 2025, sana makaabot na rin ho tayo sa 100,000 or mas higit pa para mas lalo pa pong mapapalawak yung ating mga video kung saan-saan man sa ating mundo. At nais ko lang pong hingin sa inyo ang pakiusap na ito na sana pag nag-comment kayo dyan, pakilagay na lang po kung saang lugar ho kayo. All the way from Cagayan de Oro, all the way from Negros, all the way from Cebu, all the way from Leyte, all the way from na lang ho para mas mabilis. Alright, so sana po nakakuha ko kayo ng mas maganda pang impormasyon sa video ito at panatilihin nung tumutok dito sa ating munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update dahil po mga kabalitaan, dito lamang nyo po maririnig at malaman, mapapanood ang totoo, tapat at komprehensibo na mga impormasyon at totoong komentaryo at tutuwid ho ng mga baluktot na impormasyon sa mga mula ho sa mga bangag vloggers, mga kabalitaan, para ho maiwasan na ho natin na maligaw itong ibang mga kapatid natin na undecided pa kung sino or kanino sila kakampi, mga kabalitaan. At assalamualaikum sa mga kapatid nating Muslim at mga kapatid natin dyan sa Malaysia. Selamat pagi, selamat malam. Alright. And of course, sa ating mga moderators, maraming salamat. And silent viewers natin and Team Replay. And kaway-kaway naman always tayo diyan sa Cebu City, lalo na ho sa Tobias family, si Mami Rose and Daddy Birding and Toby, na sila po ay talagang parang nagiging laging sumisigla ho yung kanilang buhay-buhay dyan dahil nga po sa Danagan Balita na pinapanood tayo ng, sa pamagitan ng kanilang widescreen television, mga kabalitaan. Maraming salamat ho sa suporta. At ako po ay magpapaalam na sa lahat ng mga Pilipino sa amang lupalop ng ating mundo. Around the world, mga Pilipino, hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo para maging masaya ho yung ating munting bahay, mga kabalitaan. At Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, saludo tayo sa ating mga bagong bayani ng ating bansa, ang overseas Filipino workers. Again, matsalam ho sa inyong lahat. To God be the glory. Mwah-mwah. Chip-chip. Peace out.